Happy Lord's Day mga kapatid sa Bambang Christian Church. Praise God, narito naman tayong muli, Brother Henry, ang inyong lingkod upang ituloy ang ating pag-aaral tungkol sa dakilang kapighatian or tribulation. Part 2 na po ito. Kung hindi nyo pa napakinggan or napanood ang part 1, I encourage you to go back. Balikan po ninyo yon para mas lalong malinaw ang pag-aaral na ito. Kasi isa po ito sa pinakakomplikado at pinakamahirap yung prophecy, lalo na yung Book of Revelation, huling book sa Bible. Pero sa tulong ng Panginoon, mauunawaan natin po ito at sama-sama natin uling pag-aralan. Ang ating pong ginagamit na verse ay Matthew 24:21, pero ang ating focus ay doon sa pahayag or revelation, especially chapter 6 hanggang 19. Basahin natin ang Matthew 24:21. Lahat po tayo sabay-sabay malakas. Begin. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. So napag-aralan natin, balik-aralan natin ng konti ang ating background. Pinag-aaralan natin actually basically ang buong Revelation, pero ang focus natin yung tribulation. Ang Revelation po ay mahirap pag-aralan, pero meron tatlong simpleng outline ito. Ito ay tumutukoy sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap, past, present, and future. At yan po ang mga chapters. Chapter 1 is nakaraan, chapter 2 to 3 kasalukuyan. Doon sa time ito ni Juan na Apostle John the Beloved. Tapos sa kanyang perspective o sa kanyang pananaw, Revelation 6 to 22 ay future. Pero ang focus natin yung tribulation, which is chapter 6 to 19. Okay? Balik-aralan natin na mayroong kalendaryo ang Diyos. Kung meron kayong kalendaryo, meron kalendaryo rin ang Diyos. So, ang kalendaryo niya ay basically tatlong bahagi na mayroong mga intermittent or intermission events. Una, yung panahong kasalukuyan, yung ngayon, yung present. Ito ang tinatawag na panahon ng iglesia. Hindi po ito iglesia ni Manalo. Pag sinabing iglesia sa Bible, ay yan ang tunay na iglesia ni Kristo. Ito ang lipunan ng lahat ng tunay na mananampalataya kay Kristo. Okay? So, nasa panahon tayo ng iglesia hanggang ngayon. Pagkatapos ay susunod na yung tinatawag na 7 taong kapighatian, Revelation 6 to 19. Pagkatapos yung milenyo, maghahari si Kristo ng personal, literal, dito sa lupa, sa loob ng 1,000 taon. Millennium means 1,000. Ako, napakalinaw po niyan. Pero ibang panahon po natin pag-aaralan yan. Alam din natin na sa pagitan ng mga ito may mga pangyayari na special. Itong tinatawag na rapture. Bago dumating ang kapighatian, tayo ay kukunin ng Panginoon, imimit niya tayo dito sa ulap. Ang tawag dito ay second coming, pero dalawang bahagi. Isang rapture, isang return. Sana malinaw sa inyo ito. Favorite po ito ni Tata Pidjong at favorite ito sa Bambang Christian Church. Favorite ng mga brethren at ng maraming tunay na mananampalataya. Marami ring mananampalataya na hindi naniniwala dito sa rapture and return na ito. Merong hindi naniniwala dito sa 7-year tribulation. Merong hindi naniniwala sa millennium. Pero praise God, tayo po ay dinala ng Panginoon sa sound doctrine. Mapalad ka kung ikaw ay nasa Bambang Christian Church, sapagkat hindi lahat ay nakauunawa at nakakakita nitong malinaw na turong ito ng Bible. Rapture, hindi natin pag-aaralan ngayon dahil mayroong ibang time para dyan. Pero 1 Thessalonians 4:15 to 17, sinasabi dyan, malinaw na turo. John 14:1 to 6, na si Kristo ay nangako na pansamantala lamang siya uuwi sa langit, pero babalik siya. Kukunin niya lahat ng sumampalataya kung ikaw ay Christian. Pagbalik ng Panginoon, kasama kanyang dadalhin sa langit bago dumating itong kapighatian. Tapos sa loob ng 7 taon, magkaroon ng celebration riyan. Meron tinatawag na Judgment Seat of Christ, awarding ceremony. Parang graduation na may mga awarding. Walang bumabagsak dyan. Lahat pasado. Ang tanong lang ay ilan ang medalyang tatanggapin mo o ilan ang corona.
At pagkatapos ay babalik uli ang Panginoon dito after ng 7 years. In other words, hindi tayo papasok rito. At pagbalik rito, kasama niya tayo maghahari for 1,000 years. Pagkatapos niyan, eternity na. New heaven, new earth. Ibang subject yun. Kaya ayaw kong malito kayo. Ang focus muna natin itong 7 taong kapigatian. Amen? So, itong kapigatian na ito na pinag-uusapan natin, ito ay ang puot ng Diyos. Wrath of God. At ito'y kinapapalooban ng 3 paghuhukom. At 3 sets ng 7 paghuhukom. Ano ito mga ito? 7 selyo, chapter 6. 7 trompeta, chapter 8. At 7 bowls or 7 mangkok, chapter 16. May mga overlap na chapters yan. Pero tandaan niyo ito, 3 sets ng 7. Laging ginagamit na ang Panginoon ng 7 kasi yan ang divine or perfect number. Yan po ay mga symbolism lang. Marami sa Revelation ay simbolismo. Meron din mga literal dyan. Ano daw itong tribulation? Ito ay tinatawag na puot ng Diyos. Paulit-ulit yan. 1, 2, 3, 4, 5, 10 times binanggit ang salitang wrath or puot. At ito ay puot ng Diyos. Right? Ayan ang mga verses. So, wrath of the Lamb, His wrath, ang Diyos. Your wrath, ang Diyos pa rin tinutukoy. The wrath of God, His wrath, the wrath of the Almighty, the wrath of God, etc., etc. So you see, ito ay puot ng Diyos, hindi ito puot ni Satanas. Although inalaw ng Panginoon si Satanas, pati na yung kanyang mga assistant, yung Antikristo at saka yung bulaang propeta, makikita natin yan later, ay hindi po sila ang pinanggagalingan ng puot. Ito ay puot ng Diyos dito sa lupa. At pag-uusapan natin, lilinawin natin, bakit may puot ang Diyos, sino ang kinapupuotan ng Diyos. Okay? Ang mahalaga ito, kung ikaw ay mananampalataya, wala kang dapat ikatakot sa tribulation. Nakatatakot po ang tribulation. Kamukha ng una na natin na pag-usapan, pinag-aralan natin noong nakaraan, yung 7 selyo. Okay? Pero, wala tayong dapat ikatakot. Nakatatakot ang mga events dyan at mas nakatatakot pa yung mga events dito sa 7 trumpets at saka sa 7 bowls. Pero bilang Kristiyano, kung ikaw ay Kristiyano ngayon, kung nagpaligtas ka na kay Kristo, kung tinanggap mo na ang Panginoon bilang iyong sariling tagapagligtas, wala kang dapat ikatakot. Dahil may pangako ang Diyos, marami. 2 ibibigay ko sa inyo. Unang Thessalonica 1:10. I-memorize mo ito. Basahin natin lahat. Begin. At upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit, na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus, na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Ang galit na darating, sabi ng iba, impyerno. Sa isang banda, totoo yan. Pero kasama sa galit ng Diyos, ang tribulation. Kamukha nang nakita natin dito. See? The tribulation is the wrath of God. Makikita mo yan mula sa Revelation 6 hanggang Revelation 19. Paulit-ulit. Anyway, isa lang yan sa mga pangako ng Diyos. Sabi niya, ligtas ka mula sa galit na darating. Pangalawa, 1 Thessalonians 5:9. I-memorize mo rin ito. Yan ang sabi rito. Basahin natin muli. Sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. See? Hindi daw tayo in-appoint or itinalaga, ipinlano ng Panginoon sa galit na yan. Hindi para sa atin yan. Para sa iba yan. Mamaya natin tutungayan kung para kanino yung mga yan. Anyway, ang plano raw ng Panginoon sa atin ay ang kaligtasan papunta sa langit. Amen? So, tandaan mo, 1 Thessalonians 1:10, 1 Thessalonians 5:9. Madali lang tandaan, puro 1 Thessalonians 1:10, 5:9, at saka yung rapture is also 1 Thessalonians 4:15 to 17. Tandaan mo rin yan. Ayun yung rapture, ang pangako niya ay rapture, hindi tribulation. Okay? So, napag-aralan na natin yung unang 7 judgment na 7 selyo. Okay? Ano raw yung mga yon? Mabilis lang ito kasi review ito ng part 1. Meron daw white horse, yung unang selyo, ay lalaganap lalo ang mga maling turo. Pangalawang selyo ay tungkol sa kamatayan. Giyera, crimes, abortion, milyon-milyong mga tao ang mamamatay ng maramihan pa kaysa sa nangyayari sa ngayon.
Pangatlo, yung Black Horse Rider, ay meron daw gutom, economic crisis, the worst recession na maaaring ma-experience ng buong mundo. Pang-apat ay yung more death. Ang sabi sa chapter 6, verses 7 to 8, wala tayong time basahin lahat yan. More death, more war, more famine. At meron pang involved ng mga wild animals. Sa pang-limang selyo ay pinakita lang yung mga pinugutan ng ulo ng mga Kristiyano. Kasi kahit na kinuha na lahat ng Kristiyano before ng tribulation sa pamamagitan ng rapture, ay meron pa palang mga maliligtas sa loob ng tribulation. Pang-anim, cosmic disaster, mga disaster na mula sa himpapawid, may earthquake at saka sa ilalim ng lupa, by the way. Mga falling stars, merong blood moon na makikita na hindi may paliwanag na mga nangyayari sa buwan, sa araw, volcanic eruption, tsunami, sama-sama yan, halo-halo na. At dumadalas, lumalakas. At mas nagiging mga deadly. Okay, at nakikita na natin yung unti-unti nangyayari ngayon. Kasi itong mundong ito, eventually, para itong motor ng makina na it will not last long. It will not keep moving or going forever. Darating ang kanyang dulo, ang kanyang expiry, malapit na. Okay? At marami na namang mamamatay dyan. And then, sa pang-pitong selyo raw, more cosmic disaster na mas malala pa, pandagdag pa rito sa nauna ng cosmic disaster. Anyway, ito lang ang mga example. In pictures, ito makikita natin ngayon, pero mas lalala pa. Mga earthquake, itong araw ay talagang merong stress na nangyayari sa araw. Tumitindi ang pag-init niya kasi ang araw pala, ano yan, gas. It's made of gas. Pero masisira yan someday. At nakikita na nila ngayon. Basahin ninyo. Solar flares ang tawag dyan. Na talagang merong bisang biglang para bumabagyo ng apoy at ng gas. At may epekto ito sa Earth. Nararamdaman ang init nito. Ngayon panahon ito, kahapon, o nung kamakalwa mga kapatid, 42 degrees. Dito sa Canada, my goodness. Sa Philippines, common yan. Pero mas mainit pa pagdating ng tribulation. Famine, tagutom, itong mga asteroids na mas marami sila nakikita, mas malalaki, mas malapit sa Earth. At mga iba rito ay nagbabagsakan na unti-unti. Hindi nila nakita ito noon. Pero bakit nangyayari na ngayon? Dahil ito ay inihula ng Panginoon sa Revelation, sa mga selyong ito. Ang economic recession, nakikita na natin ngayon. Sa history, pinakamataas na gas prices, pinakamahal na mga bilihin, my goodness mga kapatid, ay talagang halos tamarin ka ng mag-grocery. Dati yung $100 namin dito ay puno na yung grocery cart. Right? Pero ngayon, ay bago ka makapuno ng grocery cart, ay talagang siguro mga $300 muna ang gagastusin mo. And I think nangyayari na rin yan sa Philippines. Okay, naririnig ko yung diesel riyan ay napakamahal. Anyways, mga sample lang yan. Ang giyera ito, unti-unti na nagla-line up. Nakita ninyo, nagigirian ang mga malalaking mga bansa na medyo mga ungodly nations at nanlulupig ng mga may hina, maliliit na bansa, nambubuli. Nakikita natin ito mga kapatid, ayun, nangyayari. Sa Ukraine, Russia, sa China, binubuli ang mga maliliit na bansa. Pero may napakalaking bansa. Pinakamalaki na sa buong mundo. Hindi pa magkasya, kulang pa sa kanya. Gusto niyang kunin ng Taiwan, gustong kunin ng Hong Kong, gustong kunin ng Philippines, gustong kunin ng Japan. Pati India ay kinakalaban niya ngayon. Of course, yung nangyayari sa Israel and Palestine and Arab nations, Iran, ay talagang lahat yan, preview yan mga kapatid. Para itong balloon na papalaki ng papalaki, anytime ay puputok na ito. Yan ang mga 7 seals. Ngayon, of course, meron pa. Yan ay mga epekto ng cosmic disaster, tsunami, flooding, volcanic eruption, at yung Taal ay ang tagal na po niyang parang sabi nila patay na. Ang ngayon, sabi nila patay na yan. Pero bakit paulit-ulit ngayon na nag-activate? Right? Of course, kasama ito sa prophecy ng Panginoon. Kaya nakita niyo, pag sinabi ng Panginoon, itaga mo sa bato. Ang langit at ang lupa ay lilipas, subalit ang salita ko, sabi niya, hindi kukupas. 1:30.
Anyway, nakita na natin yung 7 selyo. Ito naman yung 7 trompeta. Kaya mabilisan lang ito kasi wala tayong maraming time. At saka mapupunan ninyo na parang may overlap. Inuulit yung ibang mga judgment, yung ibang galit ng Panginoon. May binubuho sa lupa. Sabi riyan, meron daw hail and fire mingled with blood. Sa 8 and verse 7. Ang ibig sabihin nito, alam niyo yung hail, ito yung mga parang yelo na naging bato. At minsan nangyayari yan sa Pilipinas, nabalita ako just a few months ago. Pero maliliit at saka madalang. Dito sa North America, madalas. At hindi lang maliliit, malalaki. Minsan kasing laki ng golf ball. Okay? At sa tindiran nitong hail na ito, na meron pa raw kasamang blood. I don't know how this will happen, pero ang mga forest daw, mga puno, ang mga damuhan, mga halaman, 1/3 sa buong mundo mamamatay. Imagine that. Ibig sabihin, matindi talaga ito. Tapos, meron na namang pangalawang trumpeta, volcanic eruption. Matinding volcanic eruption ito kasi hindi ito ordinaryong taal, hindi ito ordinaryong bayon. Ito ay sisira at papatay ng ikatlong bahagi ng lahat ng mga isda sa dagat. Mamamatay daw lahat, ng 1/3. Ang dami niyan, mga kapatid. Ibig sabihin nito, economic crisis na naman. Kasi maraming tao umaasa lamang sa isda, sa pangingisda. Magiging dugo raw ang tubig. Nangyari ito ng panahon ni Moses. Judgment from God sa tigas ng ulo ni Paraon. Namatay mga isda, nagkagutom ang mga tao. Pero sample lang yun kasi maliit lang yun. River Nile lang yun. Sa Egypt lang yun. Ito, buong mundo, 1/3. At pati mga barko raw ay masisira, mga bangka ay masisira. Siyempre kung yung ba namang may volcanic eruption na matindi, ay talagang mapeperwisyo marami. Tapos, hindi lang magiging pula ang dagat, kundi magiging mapait ang tubig. At by the way, hindi lang tubig sa dagat. Ang sabi diyan sa 8, 10 to 11, pati daw yung mga tubig sa mga freshwater area, sa mga bukal, ay magiging bitter. Parang malalason. Magkakalason, hindi mo na mainom. So, matinding tagutom, matinding uhaw ang mangyayari dito, mga kapatid. Pang-apat na trumpeta, again, more cosmic disturbance. Ang dami na naman ito, yung araw, yung buwan, yung mga bituin, yung mga asteroid ay masisira, magbabagsakan. Ay talagang matindi. At saka dahil sa napeperwisyo na ang araw, magkakaroon ng darkness. Di natin alam kung paano mangyayari ito, pero nangyari din ito noong panahon ni Moses, kung natatandaan niyo. Dumilim sa buong Egypt. Nangyari ito noong panahon ng Panginoong Hesus, nung siya'y namatay, nakapako sa krus. Dumilim ng 3 oras. At mangyayari ito, pero hindi lang 3 oras ito, kundi matagal pa sa panahon ng tribulation. Imagine ninyo kung magkakaroon ng tagdilim sa panahon ng araw. Sanay tayo sa dilim ng gabi at meron pang buwan, may nakikita ka pa. Pero pag nasira ang araw at nasira ang buwan, nako, matindi na ito, mga kapatid. Okay? Tapos, pang-5, pang-7, 6, pang-7, mayroon mga locusts. Mga balang ito, yung mga insekto na sumisira sa mga pananim at sisirain daw ang lahat ng mga puno, mga pananim sa loob ng 5 buwan. Chapter 9, verse 12. Ito, matindi ito, mga kapatid. Chapter 9, pang-6. Meron daw 200 milyong sundalo. Mayroong discussion dito, ano ba itong 200 milyong ito? Ito ba tunay na sundalo? Ito ba ay mga insekto, sabi nila, na manggagaling daw sa east, aatake sa Israel. At dahil sa tindi raw nito, ay 3 bilyon tao ang mamamatay. Ang paniwala ko rito ay maaring ito'y tunay at literal na sundalo, at ipapakita ko sa inyo mamaya kung bakit ko naisip ito. At hindi rin naman malayo at masamang isipin na maaaring ito ay 200 million na mga insekto. Kasi normal na lang yan O maaaring both. Pero ito ay peperwisyo sa buong mundo. Anyways, ang pang-7 raw ay i-introduce na yung huling 7 judgment ng bowls o mangkok.
Pero meron pang additional cosmic disturbance, more hailstorm, more earthquake. Okay, by the way, about 2 weeks ago, di ba, nag-earthquake na naman sa Philippines. Matindi yun. Intensity 7, mga kapatid. Papalala ng papalala yan. Anyways, yan lang ang pictures. By the way, gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung itsura ng hail. Itong hail na ito ay, ayan, nakita nyo parang gold ball. Na-experience ko yan nung May. Ay, bagong bili yung aking isang sasakyan, ay nadali po ng hail. Ngayon, nasa talyer at inaayos. Dahil bagsakan ka ba naman ng ganito kalaking hail na yelong matigas pa sa bato. Ayan, meron ding maliit. Ayan, meron maliit pero marami. Nakita ninyo mangyayari yan, naranasan ngayon sa Philippines about a month or 2 ago. Tapos yung tag-init, dahil yung sa araw, yung solar flare, ay talagang kutakot-takot na mga sunog ang mangyayari. Pati mga bundok, mga gubat ay nasusunog. Napakarami niyan. Ito yung, alam nyo yung pagpula ng dagat, nakikita na yan eh. Mayroong mga nakaka-experience sa mga local lakes, local bays, at maraming namamatay na mga isda. Pero itong sa tribulation ay buong mundo. Hindi lang local, mga kapatid. Hindi sapa o hindi ilog lang ito. At nandyan na rin ang mga balang, mga insekto, at of course yung mga viruses, yung plagues na sinasabi rito sa pang-anim na trumpeta. Di ba ang coronavirus, isang uri ng plague yan. 6 million, more than 6 million have died as of today. 590 million nang na-infect. Maaring kulang pa yan kasi hindi naman lahat nare-report. Pati yung death na yan, maaring kulang yan. At of course, eto na naman, may monkeypox na naman. At lumalaganap, mga kapatid. Alam nyo, sa buong US, 2 days ago, 3 days ago, emergency alert. Ang monkeypox ay kumakalat dati. Isang state lang, naging 2 state, naging 3 state. New York, California ngayon. At sabi nila, buong US na ay under emergency medical alert because of monkeypox. Para sa inyong kaalaman, ang monkeypox ay isang uri na kumakalat na tulad ng AIDS na primarily sa mga homosexual. No offense meant. Iyan ang kanilang findings. Of course, nakakahawa pa rin siya pag nadikit ka. Pero primarily raw ang pinanggagalingan nito yung homosexual relationship sa mga bakla at saka sa mga tomboy. So nakita ninyo, yung AIDS, pumatay na ito ng more than 30 million mula noong 1980s. Pero preview lang yan, mas malala pa pagdating ng tribulation. Okay? Ito naman yung huling 7 mangkok or 7 bowls. Sabi niya, more boils, more sore, mga sakit pa. Kasama na rito plague ulito, pero ito yung mga sakit na hindi maunawaan. Kasama na rito rin ang monkeypox again. And then the sea will turn to blood again, and all sea creatures will die. This time, hindi lang 1/3. Ang sabi dyan, lahat ng animalis sa dagat ay mamamatay. Pati na yung mga halamang dagat na kinakain natin. Ang mga sugpo, ang mga paborito natin, mga bangus at mga crabs, mamamatay, malulugi ang ating mga kapaltirang may mga fish pond. Pero, salamat, wala na sila noong time na yon. Okay? Praise God. At ang mga, sabi dyan, river and spring water, yan din ay magiging blood. So, hindi lang dagat, kundi pati yung ating mga iniinom na pinanggagalingan ng inumin. Extreme heat, sabi sa 16 verse 8, from the sun, gawa nga ng solar flare na yon, na mga pagsabog, parang merong bagyo sa surface ng araw, ay talagang tumatama sa earth yung init. Ay, hindi nila may paliwanag ngayon. Tapos darkness again. Tapos ito matindi ito. Sa pang-anim, meron daw pagtuyo ng isang malaking ilog. Ang tawag ay Euphrates or Euphrates. Patutuyuin daw ito, may dahilan yan. Paano ba ito? Bakit sinabi rito matutuyo ang Euphrates? Anyway, 16 and 12 yan. Tapos, yung panghuli, ito na nga matindi. Merong lightning, merong earthquake, yung islands daw mawawala. Mga bansa na yari sa island ay lulubog. Ang Hawaii ay nakikita na ngayon lumulubog na unti-unti. Ang Pilipinas ay puro island din yan. At saka iba pang mga bansa. Of course, yung mga bansa sa Amerika, sa US, sa Europe na nasa tabi ng dagat ay maapektuhan lahat yan.
Mga bundok, sabi rito, ay malulubog sa tubig. Ito mabigat. 100 pounds hailstorm. Alam nyo, nung nahulugan ng hail ang aking sasakyan, golf ball size siguro malaki na siya, pero magaan siya. Pero of course, yung tama niya galing sa taas, medyo mabigat yun kasi babagsak siya mula sa ulap eh. Pero ito raw hail na mangyayari sa tribulation, 100 pounds bawat isa. Oh my goodness. Ang isang teenager, approximately 100 pounds. Ako ay medyo mabigat-bigat, 165 pounds yata ako. Ganun kabigat, kalahati ko. Ang bawat isa babagsak sa lupa. Imaginein mo yan. Ang sabi nga ng anak ko, Dad, paano mangyayari yun? I don't know, anak. But it says here, it will happen. So, disaster, mga kapatid, talaga ang tribulation. Ito ang another pictorial kung ano mangyayari sa pitong mangkok na yan. Solar flare, again, umiinit yan, nararamdaman sa lupa. At again, for some reason, merong natutuyo, merong tumataas naman ng tubig. Natutunaw ang yelo sa North at saka sa South Pole, tumataas ang tubig. So nakita ninyo, itong matindi. Abu Dhabi last week or 2 weeks ago, biro niyo bumaha. Hindi pa na bumabaha rito. Tinanong ko isang kapatiran na taga Dubai, katabi ng Abu Dhabi. Bumaha na ba rin sa Abu Dhabi sa history? Sabi niya, wala akong alam. Ngayon, bumaha sa isang disyerto ito eh. Paano babaha? Anyway, sa Pilipinas ito, nakikita naman natin ito nangyayari. So, mangyayari yan na malalas tribulation, pero meron ng mga preview ngayon. Nakikita na natin sa panahon ito. Alam nyo, ang mga forest fires ngayon na nangyayari sa buong mundo, nakikita namin ito actually. Sa Canada, minsan daan na mga forest fires nangyayari all at the same time. Yung mga firemen, kulang na. Hindi na malaman ng mga firemen kung saan sila pupunta. Minsan nag-i-import pa sa ibang bansa. Sa US, ganun din. Katakot na mga sunog na mga gubat ang nangyayari sa sobrang init. At saka cosmic and natural disasters nangyayari. Tapos ito pa, dahil meron daw giyera, pag-uusapan natin ito siguro sa part 3 and 4. Meron isang uri ng giyera na yung huling giyera, the mother of all wars, na saan tinatawag dito, Battle of Armageddon. Makikita natin yan sa huling chapters ng Revelation. At lahat daw ng mga bansa, pero pangungunahan ng mga ungodly na mga bansa ay aatake sa piniling bayan ng Diyos, ang Israel, at laban sa mga maliligtas noong time na yon. At sila ay mag-a-alliance, magkakampi-kampi na yan at lulusob sa Israel. At talagang matindi. At ang isang grupo sa kanila manggagaling daw sa east at tatawid sa Euphrates or Euphrates River. Ito yung sinasabi ko kanina, bakit mahalaga yung Euphrates. I will explain that to you more later. But more viruses, nakikita na natin. More crimes, worst crimes, nakikita na natin ngayon. Halos araw-araw na dito raw sa Canada, hindi pa nangyari before, 200 cars are being stolen every month. That's a lot, mga kapatid. Yung pala may sindikato. Hindi pa nangyari ito sa history ng Canada. At ganun din sa US, ang barilan sa mga school, barilan sa mga mall, public places, ang nakawan sa California. Mga high-end na mga stores, pinapasok ng mga kriminal. Halos araw-araw. Walang magawa ang mga polis. Ang mga illegal immigrants sa US, milyon na. 10,000 bawat isang araw. Naging ordinaryo na lang. Katanggap-tanggap na. In fact, parang tinotolerate at inaalaw pa ng mga ng gobyerno. Nakalulungkot ito. Ang marijuana ay nilegalize na. Ang pornography, ang paninira, vandalism ay huhulihin lang ngayon, bukas palalabasin. Parang humina ang justice, ang criminal court system, ang police system. Sila na ngayon actually yung kontrabida. Alam niyo ba yon? Sa US, maraming mga police sila ang kontrabida ngayon. Nabaliktad na po ang mundo. Kaya lumala ang crime, lumala rin ang mga false teachings, laganap ngayon. Nakalulungkot. Hinula ito ng Bible na maraming mga tao na dati nang naliwanagan sa tunay na turo, mabuting balita, maliligaw pa. 1 Timothy 4, kung di ako nagkakamali. At marami raw ang tatalikod sa pananampalataya.
Biro mo, dati na nakakaalam na isa lang ang daan patungo sa langit at hindi nagbabago ang paraan ng kaligtasan at isa lang ang ebanghelyo mula noon hanggang ngayon. Manaligaw pa. 30 years ng Christian, 40 years ng Christian, leaders pa. Lalala pa yan pagdating ng tribulation. And many, many more. I'll give you some examples and then we will close, okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Meron daw, sabi sa chapter 9 ba yun, itong Euphrates ay, chapter 16, ay matutuyo. Ito, alam niyo ba kung anong Euphrates or Euphrates? Ito ay isang malaking ilog. Napakahaba nito. At bumabaybay ito mula dito sa Persian Gulf hanggang doon sa papuntang Turkey sa Mediterranean Sea. Napakalaki nito at malawak ito. Hindi ito ordinaryong ilog kamukha sa ilog ng Maloli. Right? Medyo mahaba na ang ilog sa Maloli. Dati natatawid pa namin yan. Ngayon mahirap nang tawirin ng Palangoy. Pero ito mas malaki pa. Pero alam nyo, ang nangyayari daw, ito raw ay matutuyo. Noong 2006, ito ang River Euphrates. Ito na siya ngayon, 2009. Mas luma pa ito. Ngayon ay halos wala nang natira ito. Tuyong-tuyo na. Bakit? Kasi ulat ito o na-prophesy ito sa Bible. At meron dahilan yan. Kasi alam niyo ba kung bakit? Ang sabi rito sa binasa natin kanina, meron daw 200 million soldiers na manggagaling dito sa East. Hindi natin alam kung sino yan, hindi sinabi. Aatake raw sila mula sa East papunta sa Israel. Andito ang Israel. Doon sa lugar ng pangalan ay Megiddo. Kaya Armageddon ang tawag dyan. Mount of Megiddo, Har Megiddo. Pag-aaralan natin later. Kasi hindi natin alam kung ilan yan, pero 200 million soldiers. At sila raw ay hindi sa aeroplano ang atake. Kasi kung aeroplano yan, walang problema. Pero sa dami nila, siguro walang enough na aeroplanong nagsasakay sa kanila, by land daw sila atake. Kung by land, hindi sila makaka-atake dahil merong napakalaking ilog na hindi nila matatawid. Pero, sabi ng Panginoon, para daw makatawid itong 200 million na ito, ay tutuyuin itong dagat, atong ilog na ito. Nangyayari na ngayon. Kasi yan, an army of 200 million from the east. Sino-sino raw itong mga ito? Hindi natin alam, pero meron tayong hula. Kasama na rin siguro dyan ng Iran, kasi lagi namang kalaban ng Iran at iba pa mga Arab nations. Pero hindi lang yan, kasi maliit ang Iran eh. Hindi makakabuo ng 200 million ng Iran. Ano kaya ito? Mga kapatid, of course, meron pang ibang mga kalaban dyan. Yung King of the North sa Russia, manggagaling yan sa Turkey. Meron pa manggagaling sa Africa. Ito yung sinasabi na Armageddon, lahat ay aatake from all sides laban sa Israel at laban sa Diyos. Pero lahat sila ay matatalo ng Panginoon. Pero ang point ay ito, nangyayari na ba ito? Nagre-ready na ba ito? Ay totoo, nagre-ready na. Papakita ko sa inyo mga kapatid. Okay? Una, alyansa ng mga bansa na hindi na ungodly. Ay nakikita ninyo, lagi nagmi-meeting ang Russia, ang Iran, ang Turkey. Nasa Ezekiel 38 yan, di ba? Russia, Iran, at saka Turkey. Tapos, sumama pa itong India, at saka ang China. Palagi nagpupulong yan. And it makes sense. Bakit itong mga ito palagi nagpupulong? Kasi itong mga bansang ito ay walang takot sa Diyos. I'm not saying this to promote hate sa mga bansang iyan. Ano? Mahal natin ang mga tao, mahal ng Diyos ang mga tao. God loves the sinners. He hates sin. Kinamumuhay niya kasalanan, pero mahal niya tayong mga tao. Nais niya tayong lahat maligtas, kahit ang mga taong ito. Pero sila ay marami sa kanilang mga ungodly na gagamitin ng demonyo para atakihin ang Diyos, ang Panginoong Hesus at ang mga sumusunod sa Diyos. Pero tingnan ninyo, mid-1900s, ito ang sabi ni Mao Zedong, ang isa sa mga kilalang leader ng China na namatay na noong 1970s. Sabi niya ito, we can now field an army of 200 million. Sa laki namin, kaya na namin gumawa ng 200 million na soldiers. Exactly kung anong sinabi ng Revelation 9, na meron daw isang army na manggagaling sa east na 200 million ang size. Imagine that. Sinabi niya ito noong 1960s, 1970s. Mas marami pang Chinese ngayon. At hindi lang yan, meron pa siyang ibang kasama. Maaring sumama dyan ng India, maaring sumama dyan ng North Korea, at sabi ko nga yung mga ibang Arab
nations na laging galit sa Israel. Okay? Anyways, nakikita na natin na talagang nag-form na, nag-a-align. Kumbaga sabi nga nila, ang lahat ng mga stars ay nagla-line up. Ang mga planets are lining up para sa ikatutupad ng lahat ng pangyayari dito sa tribulation. Ngayon, tatapusin na muna natin. Kaya-exciting yan. Pero bibigyan ko kayo ng preview, may part 3. Natanong ba ninyo, naisip na ba ninyo, bakit ibabagsak ng Panginoon ng po niya sa lupa? Dalawa ang primary dahilan. Una, yung Hudyong matigas na ulo. Pangalawa, yung Mystery Babylon system. Babasahin natin yan at pag-aaralan sa susunod. Pero ano itong Mystery Babylon na system na ito? Merong 7 katibayan na ipipresent ko sa inyo na hindi mapapasubalian, undeniable, kung ano at sino itong Mystery Babylon. Ang medyo mabigat dito, it is possible na isa sa inyo o ang mahal niyo sa buhay, ang mga kaibigan ninyo, kababayan ninyo, kapitbahay ninyo ay nasa loob nitong sistemang ito. And I hope hindi kayo kasama sa loob ng sistemang ito. Kasi ito ay isa sa mga ugat ng galit ng Panginoon, itong Mystery Babylon system na ito. Abangan natin yan sa part 3. For now, i-conclude muna natin. Malapit na, wala nang duda. Andyan na lahat ng mga signs, pero of course, rapture muna. Kaya wala kang dapat ikatakot. Kristiyano ka ba? At susunod na ang kapigatian after ng rapture. Kung ikaw ay hindi paligtas, ay magpaligtas ka na ngayon, kaibigan, kapatid. Kung hindi ka pa lumapit kay Kristo, kasi sabi niya lahat tayo makasalanan, lumapit ka na sa Kanya at magsisi. 1 John 1:9. Patatawarin ka niya. At hindi ka lang niya patatawarin, ililigtas ka pa niya mula sa impyerno, mula sa parusa. Kaya andyan ang mga talata. Okay? Binayaran kasi ni Kristo ang utang nating kasalanan na hindi natin kayang bayaran. Namatay, nilibing at muli siyang nabuhay. Pero baliwala yon kung hindi ka lalapit sa Kanya. Magpaligtas ka na ngayon. Papaano? Sabihin mo lang sa Kanya, Panginoon Hesus, ako isang makasalanan. Salamat, narinig ko ang mabuting balita at tinatanggap ko ito. Na ikaw ay namatay, nilibing, muling nabuhay para sa akin. Nagtitiwala ako rito, hindi sa aking sarili, hindi sa aking reliyon. Isa lang ang paraan ng kaligtasan. Magpaligtas ka na ngayon, wala nang iba. At huwag ka nang magpabukas pa, maaaring bukas ay hindi na darating. Ngayon, kung ligtas ka na, ay of course hindi tayo dapat matakot dahil kahit na ikaw ay spiritual or aktibong Christian, kasama ka sa rapture. Pero nakalulungkot na pag dumating ang Panginoon, wala ka man lang ginawa para sa Kanya. Magpakaseryoso ka na. Seryoso ka ba sa buhay mo, kapatid? Sa pagsamba mo? Pinoproblema mo pa ba kung attend ka ng church sa linggo o hindi? O automatic na sa yun dahil part na ng system mo na ang linggo ay para sa Diyos. Okay? At pag sumasamba ka, sumasamba ka ba ng tama sa oras o bahala na kung anong oras ka dumating? Ikaw ba ay wala kang pakialam kung darating ka ng 30 minutes late, 1 hour late sa trabaho? Hindi, di ba? Serious ka kasi may bayad yun. Itong pagsamba, walang bayad ito, pero ito ay mahalaga sa Panginoon. Sana bago mag-start ang iyong appointment sa Panginoon, nandiyan ka na. Si Tata Pidjong ganyan. Ayaw niya nang nalilit kasi mahal niya ang Panginoon. Mahal mo ba ang Panginoon? Ang laki ng ginawa niya para sa iyo. Ano ang magagawa mo para sa Kanya? Okay, sana ay magpakaseryoso ka na sa pagbabasa, sa pagpe-pray, at paglilingkod. O maaaring nag-church ka, kapatid. Ay, regular ka nag-church pero labas-masok ka lang sa simbahan. Ang tanong, meron ka bang ministry? Naglilingkod ka ba sa Kanya? Ang sabi ng Bible, lahat ng Christian merong spiritual gift. Merong marunong mangaral, merong marunong magturo, merong mahusay sa mga bata, merong mahusay sa music, merong mahusay sa computer, merong mahusay sa pagluluto, lahat yan. Sa leadership, lahat yan. Sa counseling, ginagamit mo ba? Sa soul winning, pagbabahagi ng mabuting balita, ginagamit mo ba? Maganda ang nagsisimba, nagsumasamba ng regular. Pero kung wala kang ginagawa sa Panginoon, una-una mahina ka sa temptation. Mababaw ang ugat mo. At of course, hindi malulugod ng Panginoon. Kung binigyan ka niya ng spiritual gifts, talents, skills, hindi mo ginagamit, ay malulungkot siya at baka bawiin niya sa iyan.
Kung dati kang binigyan ng Panginoon ng napakagandang boses, tapos hindi mo ginagamit, kakalawangin yan. Kung mahusay ka, binigyan ka ng karunungan, katalinuhan ng Panginoon, pinag-aral ka niya, pinagpala ka niya para makapag-aral ka, gamitin mo ang iyong karunungan sa Panginoon. Huwag mong sayangin bago mahuli ang lahat. At higit sa lahat, nabubuhay ka ba na may kabanalan? Kristiyano ka eh. Sinuko mo na yung 2 sa 10 bisyo mo. Alin ang hindi mo pa sinusuko sa buhay mo? Kung ligtas ka na, magpakaseryoso ka, mamuhay ka na may kabanalan sa Panginoon. Yung lakad na Christ-like, na sa lahat ng aspect ng buhay mo, sa pananalita, mayroon pa ba sa ating gumagamit ng mga pagbibirong hindi nararapat? May nagmumura pa ba? May nagsisinungaling pa ba? Mayroon pa bang mga marites? Sorry. Nakahiram ako ng salita sa kamunduhan. Ang ibig lang sabihin, ikaw ba ay maingat sa pagsasalita mo? Yan ang gusto ng Panginoon. Ikaw ba ay mayroon pang mga lihim na kasalanan, maaaring magandang ginagawa mo sa harapan ng mga tao, pero sa palihim, sa likod ng mga tao, sa loob ng kwarto mo, mayroon kang mga sikretong kasalanan. Pagsisihan mo na yan at isuko mo sa Panginoon. Ngayon din, kapatid. Amen? Pagpalain kayo lahat ng mga kapatid ng Panginoon at magkita-kita po tayong muli sa susunod. God bless. See you all.